Nagsimula ang pelikula sa isang mahalagang pagpupulong na nagaganap sa Salamanca, Spain sa ganap na alas 12 ng tanghali. Ang mga pinuno mula sa mahigit 150 mga bansa na kumakatawan sa parehong mundo ng Arabo at sa Western ay nagtipon sa Plaza Mayor upang talakayin ang isang bagong international na plano upang labanan ang terorismo. Ang Pangulo ng US ay naroroon upang lagdaan ang kasunduang ito na naglalayong pigilan ang mga pag-atake sa hinaharap tulad noong September 11, 2001. Ang kapaligiran ay tensyonado at ang mga armadong security guard ay nakatalaga sa lahat ng dako na pinananatiling ligtas ang lugar. Lumipat ang eksena sa malapit na T-Studio kung saan iniuulat ng JNN ang kaganapan mula sa iba't ibang anggulo ng kamera. Hindi nagtagal, dumating ang convoy ng Pangulo at sumugod ang mga mamamahayag upang makunan ang sandali. Ang mga ahente ng Secret Service ay nagbibigay ng matibay na seguridad habang ginagabayan nila ang Pangulo sa entablado upang magbigay ng talumpati. Ipinakilala ng alkalde ng Salamanca ang Pangulo ng Estados Unidos na magsasalita na pero biglang binaril ang presidente. Humihingal ang mga tao sa gulat at naghihiyawan ang ilang tao habang kumakalat ang kalituhan. Agad na kumilos ang mga puwersang panseguridad, nagmamadaling protektahan ang natitirang mahahalagang bisita at upang isecure ang lugar. Mabilis na sumiklab ang kaguluhan at dinala sa ambulansya ang nasugatang Pangulo. Nagsimulang magpanik ang mga tao at pagkatapos ay isang bomba ang sumabog sa labas lamang ng Plaza Mayor na ginagawang mas nakakatakot ang lahat. Di nagtagal, isa pang pagsabog ang nangyari sa mismong entablado kung saan nakatayo ang mga pinuno ng iba't ibang bansa. Maraming tao ang nasaktan at lumala ang sitwasyon. Ang mga mamamahayag ng JNN na naroon upang iulat ang kaganapan ay naiwan din sa panganib at naging biktima ng nakakakilabot na pag-atake na ito. Ibinalik tayo ng eksena sa 23 minuto ng mas maaga sa eksaktong alas 12 ng tanghali. Ang mood ay tensyonado nang makilala natin si Thomas, isang ahente ng Secret Service para sa Pangulo ng US. Si Thomas ay nasa isang silid ng hotel, naghahanda para sa isang napakahalagang trabaho. At ang kanyang kasamahang si Kent Taylor ay dumating at sinabi sa kanya na oras na para sumama sa security team. Pinaalalahanan siya ni Kent kung gaano kahalaga ang kanilang misyon na panatilihing ligtas ang Pangulo, lalo na malapit na ang malaking pagpupulong sa Plaza Mayor. Pagdating nila sa Plaza Mayor, nakita ni na Thomas at Kent ang isang pulutong ng mga nagpoprotesta na hindi gusto ang presidente sa kanilang lungsod. Ang mga mamamahayag ay nasa lahat ng dako, handang mag-ulat tungkol sa pagdating ng Pangulo. Di nagtagal, mabilis na pumwesto sina Thomas at Kent, tinitiyak na ligtas na makakaakyat ang Pangulo sa entablado. Ginagawa nila ang kanilang mga trabaho ng perpekto, palaging nagbabantay sa anumang panganib. Pagdating nila sa entablado, malugod na tinanggap ng alkalde ang Pangulo at tuwang-tuwa ang mga tao. Ngunit habang nakatayo sa entablado, nakakita si Thomas ng gumagalaw na tao sa isang kurtina sa bintana ng isang gusali na nakadungaw sa Plaza Mayor. Sa oras na iyon, nagsimula ang kanyang instinct at mabilis niyang sinabi sa security team na tingnan ito. Habang inaanyayahan ng alkalde ang Pangulo na magbigay ng kanyang inaabangang talumpati, may hindi inaasahang pangyayari bago makapagsalita ang Pangulo. Si Thomas, na mabilis na pinatumba ang isang lalaki sa malapit na entablado, ay napagtanto na ang lalaki ay isang pulis na binabantayan ang alkalde. Sa kabila nito, hindi mapalagay si Thomas at sinabihan niya ang kanyang kasamahan na hawakan ang lalaki sa pag-aakalang maaari pa rin siyang maging banta. Habang nangyayari ito, tumama ang pangalawang pagsabog na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Ilang sandali pa, isang turistang Amerikano na nagre-record ng kaganapan ang nakakuha ng atensyon ni Thomas. Hiniling ni Thomas na makita ang video at napansin ang putok ng baril mula sa isa sa mga bintana ng gusali. Pagkatapos sinabi ni Thomas kay Kent at nagpasya si Kent na suriin ito ng mag-isa. Habang patuloy na tinitingnan ni Thomas ang video, bigla siyang tumakbo patungo sa entablado ngunit isang bomba ang sumabog na ikinasugat ng maraming tao, kabilang ang isa sa kanyang mga kapwa-ahente. Napagtanto na kinukunan ng JNN ang buong kaganapan. Nagmamadali si Thomas sa kanilang studio upang tingnan ang footage mula sa likod ng plaza. Habang nanonood, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kent na nagsabi sa kanya na natagpuan niya ang bumaril at hinabol niya ang suspek.
Nang marinig ito, mabilis na iniulat ni Thomas ang sitwasyon sa control center, humihingi ng backup upang matulungan si Kent na mahuli ang mapanganib na tao. Pagkatapos gawin ang ulat, sinubukan tawagan muli ni Thomas si Kent para magbahagi ng higit pang mga detalye, ngunit parang may mali. Puno ng pagdududa at pag-aalala, umalis si Thomas sa studio ng JNN, hindi sigurado sa susunod na mangyayari. Ang kwento ay bumalik sa 12:00 ng tanghali na nakatuon kay Enrique, isang Espanyol na pulis na itinalaga upang protektahan ang alkalde. Habang nagtatrabaho sa abalang Plaza Mayor, nakita ni Enrique ang kanyang kasintahang si Veronica na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi niya kilala. Nagtataka, nakinig si Enrique sa kanilang pag-uusap at nalaman niyang plano nilang magkita sa ilalim ng tulay mamaya. Dahil dito ay hindi mapalagay si Enrique. Nang hindi masyadong nag-iisip, pumunta si Enrique kay Veronica, kinamusta at binigyan siya ng isang bag, umaasang iingatan niya ito. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang trabaho, nakatayo sa likod ng entablado upang bantayan ang alkalde, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang nakita. Nang mabaril ang presidente ng US, tumakbo si Enrique sa entablado upang protektahan ang alkalde, ngunit hinarap siya ni Thomas at pinigilan siya ng iba pang mga ahente ng Secret Service. Habang tinatanong nila siya, nakita ni Enrique na inihagis ni Veronica ang bag sa ilalim ng stage. Sinusubukan niyang bigyan ng babala si Thomas at ang iba pa, ngunit hindi sila nakinig at dinala si Enrique. Maya-maya pa, sumabog ang bomba sa bag. Matapos ang pagsabog, nagawa ni Enrique na makatakas mula sa mga ahente at tumakbo patungo sa tulay kung saan siya sinalubong ng isang kotse. Ang eksena ay bumalik muli sa 12:00 ng tanghali, ngunit ngayon ay nakikita natin ito mula sa pananaw ni Howard, isang Amerikanong turista na kinukunan ang mahalagang kaganapan gamit ang kanyang kamera. Tuwang-tuwa si Howard habang nire-record niya ang mga tao at ang mga pinuno ng mundo sa Plaza Mayor. Habang kumukuha siya ng video, isang estranghero ang nakipag-usap kay Howard. Nalaman natin na si Howard ay nasa bakasyon na sinusubukang mag-relax pagkatapos ng mahihirap na sandali sa kanyang asawa. Naputol ang kanilang pag-uusap ng aksidenteng nabangga ng isang batang babae na nagngangalang Ana na kasama ng kanyang ina, si Howard. Ngumiti si Howard, pinatawad ang pagkakamali at patuloy na tinatamasa ang sandali. Habang umaakyat ang Pangulo sa podium, muling nagsimulang mag-film si Howard. Napansin niya si Thomas na nakatingin sa isa sa mga bintana at sa pamamagitan ng kanyang camera, nakita ni Howard ang isang lalaki sa bintana. Makalipas ang ilang sandali, binaril ang presidente at nakuha ni Howard ang lahat, kasama si Veronica na naghagis ng bomba sa ilalim ng podium. Nang maaresto si Enrique, sinubukan ni Howard na tumulong sa pamamagitan ng pagsasabi sa Secret Service tungkol sa bomba, ngunit hindi sila nakinig. Pagkatapos, isa pang bomba ang sumabog sa labas ng plaza at lalong nagpanik ang lahat habang nagmamadaling tumakas. Di nagtagal, nilapitan ni Thomas si Howard at hiniling na makita ang kanyang video. Matapos panoorin ang footage, hinabol ni Kent ang suspect. Habang tinitingnan ang video, nakita ni Thomas si Veronica na inihagis ang bag sa ilalim ng podium. Napagtanto ang panganib, tumakbo si Thomas patungo sa entablado, ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang bomba. Pagkatapos ng pagsabog, nakaligtas si Howard at napansin niya si Ana, ang batang babae, na hinahanap ang kanyang ina. Mabilis niyang hinawakan si Ana at sinubukan humanap ng ligtas na lugar. Sa labas ng plaza, nakita ni Howard si Enrique na hinahabol ng mga ahente ng Secret Service. Ibibinigay ni Howard si Ana sa isang pulis at nagpa siyang magpatuloy sa pagkuha ng video sa paghabol. Sa overpass, natatakot si Howard habang pinapaputukan ng mga ahente ng Secret Service si Enrique na ginagawang mas magulo ang lahat. Habang nagiging tensyonado ang mga bagay, sinubukan ni Howard na humingi ng impormasyon sa isang pulis, ngunit nalipat ang kanyang atensyon kay Ana na nasa isang mapanganib na sitwasyon. Di nagtagal, isang ambulansya ang mabilis na tumungo kay Ana. Ang tibok ng puso ni Howard ay bumilis. Nang walang pag-iisip, tumakbo siya sa kalye ng buong lakas, determinadong iligtas ang batang babae. Muli tayong ibinalik sa eksena sa 12:00 ng tanghali sa pagkakataong ito mula sa pananaw ng US President. Ang presidente ay ini-escort ng mga bodyguard habang papunta sa event. Ngunit narito ang twist. Hindi talaga pumunta sa Plaza Mayor ang tunay na presidente.
Ang taong pinoprotektahan ni Thomas at ng kanyang koponan ay isang double, hindi ang tunay na presidente. Ito ay isang plano na ginawa ng US Joint Chiefs of Staff matapos malaman ng National Security Agency ang tungkol sa isang posibleng banta sa hotel kung saan sinabi nila sa kanya na isang lokal na teroristang grupo na konektado sa hukbo ng Mujahideen ang nasa likod ng pag-atake. Ang grupo ay pinamumunuan ni Benmore Suarez, isang lalaking ipinanganak sa Morocco, ngunit ngayon ay naninirahan sa lugar. Naisip ng gobyerno ng US ang plano ng harangin nila ang mga email mula sa teroristang grupo na nagsasalita tungkol sa kanilang pag-atake. Upang maprotektahan ang Pangulo, nagpasya ang mga opisyal na magpadala ng double sa Plaza Mayor sa halip na ang tunay. Ang hakbang na ito ay hindi lamang para panatilihing ligtas ang Pangulo, nais ng US na magkaroon ng matibay na dahilan para lumaban matapos tangkaing patayin ng mga terorista ang Pangulo. Sa pamamagitan ng paggamit ng discarding ito, umaasa silang mabilis na mapahinto ang teroristang grupo bago sila makapagsagawa ng higit pang mga pag-atake. Ipinakita nito na ang US ay hindi basta uupo at walang gagawin kapag nasa panganib ang kanilang mga pinuno. Pagdating nila sa hotel, dawakas ay naging totoo ang tensyon na namumuo nang magsimula ang pag-atake. Binaril ng mga terorista ang double ng presidente sa Plaza Mayor. Ang nakakakilabot na kaganapang ito ay na-broadcast ng live sa TV at nakita ito ng lahat sa hotel. Napuno ng takot at kawalang paniniwala ang silid habang pinagmamasdan ang nakakatakot na footage na lalong nagpatindi sa sitwasyon. Hindi nagtagal pagkatapos ng pamamaril, nabasag ang tensyon sa kapaligiran ng isang malakas na pagsabog sa lobby ng hotel. Sa oras na iyon, niyanig ng pagsabog ang buong gusali at naramdaman ito ng lahat na napagtanto na mas nasa panganib sila. Nagkalat ang kaguluhan at gulat nang malaman nilang nakulong sila sa isang mas malaki, mas mapanganib na pag-atake. Eksena ay bumalik muli sa 12:00 ng tanghali, ngunit ngayon ay mula sa pananaw ng mga terorista. Nakita natin si Suarez, ang pinuno ng mga terorista na nakaupo sa isang cafe. Sa Plaza Mayor, nakipagkita si Veronica sa lalaking nagngangalang Javier na kasapi ng mga terorista. Napilitan si Javier na tulungan ang mga terorista dahil kinidnap nila ang kanyang kapatid. Isa sa mga cameraman mula sa JNN ay palihim ding bahagi ng teroristang grupo. Ang mga terorista ay nauuna sa lahat dahil alam na ni Suarez na ang tao sa kaganapan ay hindi ang tunay na presidente ng US, kundi isang double. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Suarez sa isa pang terorista na nagtatrabaho sa hotel na panoorin ang pagdating ng pangkat ng Pangulo. Di nagtagal, binigyan ni Suarez si Javier ng utos na kidnapin ang tunay na Pangulo. Pagdating ni Javier sa hotel, binigyan siya ng isa sa kanyang mga kaalyado ng master key card na magbibigay daan sa kanya na mabuksan ang anumang silid sa gusali. Habang nangyayari ito, napansin ni Suarez na kinukunan ng video ni Howard sina Veronica at Enrique. Upang makaabala kay Howard, sinimulan ni Suarez ang pakikipag-usap sa kanya. Nang handa na ang lahat, iniwan ni Suarez si Howard at nagpatuloy sa kanyang plano. Sa oras na iyon, nagawa ni Javier na kontrolin ang pangunahing control room ng hotel at ibinigay ang frequency ng radyo kay Suarez. Nagbigay daan ito kay Suarez na mapakinggan ang mga komunikasyon ng Secret Service. Gayunpaman, ipinagkanulo ni Suarez si Javier sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid at pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang kasabwat sa hotel na simulan ang pambobomba. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang operasyon. Kasabay nito, nasa JNN studio pa rin si Thomas nang malaman niya ang katotohanan na si Ken ay isang traitor at bahagi ng teroristang grupo. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Thomas na habulin si Ken na patungo sa likod ng gusali ng Plaza Mayor. Sa ibang bahagi ng hotel, nagawang kidnapin ni Javier ang tunay na presidente at ibigay ito kay Veronica. Pagkatapos nito, umalis sa eksena si Javier na mukhang nasugatan. Dinala ni na Veronica at Suarez ang Pangulo sa isang ambulansya sa tulong ng kanilang kasabwat na cameraman ng JNN. Nagpalit ng damit si Javier at hinihintay si Ken na sunduin siya. Habang patuloy na hinahabol ni Thomas si Ken, nakatanggap siya ng balita na kinidnap ang presidente, ngunit hindi nila alam kung nasaan siya. Napagtanto ni Thomas na ang paghuli kay Ken ang susi sa paghahanap ng Pangulo. Hindi nagtagal, isinakay ni Ken si Javier, ngunit nakita sila ni Thomas at nagsimula ang isang habulan.
Pagkatapos ng isang mahirap na paghabol sa mga lansangan, nahanap ni Thomas kung nasaan ang presidente. Nakaharap niya si Suarez sa loob ng ambulansya at nagawa niyang barilin ito. Nahanap ni Thomas ang presidente na nakagapos ngunit hindi nasaktan at mabilis siyang pinalaya. Di nagtagal, tinawagan niya ang Secret Service para kunin ang presidente. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating ang Secret Service at ang medical team para tulungan ang presidente. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.